Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Abilene Garcia. At ito ang Tulong ko Pasamo Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, alam mo bang the quality of your decisions determines the quality of your life? Yes, ang buhay natin ay nakasalalay sa ating mga pinipili sa bawat sandali ng ating buhay. Ibig sabihin daw po, pag magaling kayo gumawa ng desisyon, malamang maganda rin po yung buhay nyo. Yes. Pero pag hindi kayo ganun kagandang gumawa ng desisyon, malamang hindi rin maganda ang buhay nyo. Pag Kaya, nagkamali ka ng pagpili, mamamali rin yung buhay mo. kaya napaka-importante po, mag-aral tayo paano gumawa ng tamang desisyon. Dahil ito po ay magbibigay sa atin ng magandang buhay. Yes, at ang good news, mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga dapat gawin para maiwasang makagawa ng maling desisyon. Abangan nyo po yan. Napakaganda po. At bibigyan po namin kayo ng mga techniques na pwedeng magbukas sa isip nyo na, okay, pwede pala itong Oo. gawin para gumanda ang pagdedesisyon ko sa aking buhay. Sa aming episode na Decide now, act later. Parang pay now. Parang study now, pay later. Pero iba po ito. Decide now and you will act later. Yes, pag-uusapan din natin sa tulong inspirasyon mamaya ha, yung part 2 ng interview ko with Joey Marcelo, the man behind the outstanding company Sante Barbie. Lalo na po yung gusto pong magkaroon ng negosyo o magsimula ng negosyo o magkaroon ng negosyo, makinig po kayo mabuti. Baka po makatulong po sa inyo. I-discuss nila Ma'am Abilene mamaya patungkol po dito. Yes, at sa usapang real estate, learn more about ADU mula yan kay Rod Suerte Felipe. Ayan, marami sa inyo na ADU, Additional Oo. Dwelling Unit yata yun. Oo. Kailangan nyo madinig kasi po, baka kailangan nyo to, malalaman nyo po yung mga detalye para magawa O nyo. baka naghahanap, diba? Pero bago ang mga yan, simulan muna natin ang ating programa ng Tulong pampagana. Dahil ang paniniwala po namin, one idea can change your life. Or pwedeng one story, one interview, one article, whatever one, pwede po magpabago sa buhay nyo. At para ganahan tayo sa buhay, we should always endeavor to bloom wherever we are. Makakasama natin ang Vice President ng Banura Home Health and Edsen Solutions at syempre outstanding book author ito ng Bloom on the Battlefield. Walang iba kundi si Amabel De Leon. Amabel, how do you differentiate between challenges that are worth pursuing and those that may not be? Hello, Vic and Evelyn. Thank you for inviting me again in your show. Thank you for having me today. So, the question is, how do you differentiate between challenges that are worth pursuing and those that may not be? So, what would you do? Okay, and what are those challenges? There are so many challenges in life. Okay, tsaka marami din siyang lang category. It can be a personal challenge, personal problem, a family problem. It can be a work-related problem or work-related challenges. It may be something that will also challenge you spiritually, right? Your belief. Okay, what is that? And something that pertains to community or friends and those people that are around you. So, ano mga challenges na yon? Marami yon. And these challenges are really part of our lives. Embrace nyo na yung mga challenges and problems kasi araw-araw yan, hindi nawawala. You may solve one problem today, bukas meron na naman. So, they come and go until we actually leave this Mother Earth. So, it's just part of life. So, number one, is it really worth pursuing that eventually is gonna cause us grief? Number two, anong end goal mo? So just like making a plan or making a goal, right? You always look at the end goal. Ano ba ang mangyayari dito? Ano bang outcome nito? So if this is my plan or this is my goal or this is the challenge that I'm gonna really pursue or I'm gonna face head on, ano maging outcome nito? So malalaman mo na ngayon if it's worth it or not. Another one is who will be affected. Kung may mga loved one ka na you're already crossing the line, you think, or the person is already telling you like back off or kind of like just, leave me alone for now. Listen to those gestures also, and maybe there will be another time for you to talk about those again if you think that's really worth tackling. So who will be affected by that? Being silent sometimes is also a form of strength to you.
And then another thing that I will always remember when we're into challenges is what will it do to you? What will this challenge do to you if I keep pursuing it? Will this really make an impact in my life? Will this really influence my life? Will this really bring value to my current situation right now if I keep pursuing these challenges or these issues or these problems? So if it doesn't do me any good in the future, then maybe it's not even worth pursuing. Tinitingnan mo rin yun. What will this challenge do to me? And always remember, whatever problem you're facing today or tomorrow, bloom on the battlefield. Maraming salamat, Amabel, for those valuable tips ha. Kaya kapamilya, tandaan ang paalala ni Amabel para sa tanong ng bayan ha, na how do you differentiate between challenges that are worth pursuing and those that may not be. Number one, Kasi po, may mga pagkakataon po talaga na may mga challenges na pwede mo ituloy. May mga challenge na itigil mo na. Okay, ito po ang kanyang mga tip. Number one, identify the challenge in life. Personal ba yan? Family ba yan? Work-related ba? Spiritual? So, alamin nyo, ano ba yung challenge sa kinakaharap nyo? yes, maaring relationship, community, friends, people around you. Yan. So, pag nalaman nyo na yon, anong susunod mo gagawin? Ibig sabihin, kailangan identify mo muna yung problema. Number two, Yes. Number two, embrace the challenges. Sabi nga ni Amabel kanina, they come and go until we leave this Mother Earth. yes, ano po ibig sabihin? No? Habang nabubuhay ka, there will be challenges. Ang kailangan mo lang malaman, piliin yung challenge na para sa'yo at challenge na hindi para sa'yo. Kasi po, kung minsan kayo hirap ang buhay natin, pakialamero tayo eh. Yung hindi na atin, pinakikialaman natin. Kaya nagkakapatong-patong ang problema Or natin. Yung atin lang. minsan, may challenges dapat mong hinaharap, hindi mo naman hinaharap. Yung hindi mo dapat harapin, hinaharap mo. Ayun, problema yan. Number three, Ask yourself the following questions. Number one, is it worth pursuing even it will cause you grief? minsan parang masakit. So, yun ang tanong. Pag pinurso ko ba ito? Kahit masakit, pero may maganda mangyayari. Napagalitan ka ng boss mo. Meron, laban. Oh. Paano yun? Napagalitan ka ng Laban. boss mo. Ilalaban mo pa ba to o magre-resign ka na? Diba? What is your end goal? Ano ba yung end goal mo? Or what is the outcome in pursuing the challenges in life? So, napakaganda po yung alamin mo yung ending. Kahit mahirap na yun, kung maganda na may ending, laban. Yes. Pero mahirap na ngayon, mahirap pa yung ending, wali-wali ending, tigil mo na yan. Kaya sabi niya pa, identify if it's worth pursuing or not. Or, isa pa, who will be affected? Sino Yan, ba apektado Hindi lang naman dito? ikaw, maski ba ibang tao. Okay, number 4. What will these challenges do if you keep on pursuing it? Ano ba Yan. yung magagawa nun sa'yo? Will it bring value to your current situation? If it is not going to do good to you, then it is not worth pursuing. Yan. Number 5. Whatever problems you are facing, bloom on the battlefield. Ano man yung pinagdadaanan nyo, siguraduhin mo, lalabas yung galing mo. Sana ipatuloy kayong ganahan sa ating pinag-usapan. Ito'y hatid sa inyo ng EdSense Solutions. Avail the book Bloom on the Battlefield and well-researched medical and healthcare essentials when you visit www.edsensesolutions.com. At para ganahan ka namang kumain, visit Butterberry's Cafe Food Truck. Every Saturday, located in Echo Park, 1030 Alpine Street, Los Angeles, California. At every Sunday naman from 9 to 5 p.m. sa Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. Tawagan niyo po ang numerong 323-610-9005 or 323-244-9784. Para yan sa catering. Yan. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo, Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mo Global. Ako pa rin po niyong kapamilya, Abilene Garcia. Dadako na tayo sa tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin gumanda ang buhay ninyo, bibigyan namin kayo ng mga tips para mas gumanda ang buhay. Tunghayan naman natin ngayon ang part 2 ng aking panayam para malaman kung bakit sa dinami-dami ng produkto, bakit naman barley ang kanyang pinili. Ano ang plano ng Santay Barley sa Amerika at ang patuloy na pagpapalaganap nito sa buong mundo. Panoorin natin ito.
Ang ating guest ngayon ay walang iba kundi, katulad ng nasabi ko before, engineer by profession, father of 3, triathlete, at owner ng 17-year-old company na nagbukas po sa 10 countries. First Filipino company who was able to set up a manufacturing facility in New Zealand. At syempre, nagbukas din ng distribution sa United States of America. Please welcome the CEO of Sante Barley, Joey Marcelo. Magandang lalaki po sa Well, inyo. of course, mas lalo kang gumaganda, Abilene. Grabe, marunong ka na talaga. Siyempre, train na. Oh, tuloy na. Joey, maraming salamat talaga for accepting our invitation for the second time dito sa Amerika as we talagang pinagaganda natin ang buhay ng maraming Pilipino at para ma-inspire sila. Tanong ko lang, nabanggit natin last time that you started this Sante Barley in the Philippines. Ang tanong, nasa dinami-dami naman ang produkto. Bakit naman barley ang napili mo? Siguro, gusto kong simulan, Abilene, with this. From day one, na nagpatakbo kami ng negosyo, we've been praying for the right product. Yun ang foundation niyan. And then, year 2007, may lumapit lang sa akin. Sabi niya, sir, bakit hindi niyo i-consider ang barley? I don't know anything about barley. Sabi ba tayo consider ang barley? Napakagandang produkto, pero kailangan ng tamang kumpanya. So, ang ginawa ko, I have a product team, development team, pina-research ko sa kanya yung barley. After 6 months, ang balik lang nila sa akin is, sir, bakit ngayon lang natin nakita tong produktong to? So, na-surprise ako ron eh. Bakit, sir? Napakaganda with all the benefits na nakita nila, di ba? Sabi ko, wow, we found the right product already, I think, with the barley grass. Ang ginawa ko, nag-search ako online. Sino ba ang champion sa barley? Wala pa. There are barley, different brands, pero wala pang kumpanya nagka-champion. So doon ko na-realize na Sante can be a champion when it comes to barley grass. Tapos nag-product development ka na, di ba? Product development tayo, and ang na-realize namin, daming study about barley. Pero some of the things na nakita ko na na-inspire ako. Number one, sabi ng mga experts, barley raw is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Grabe! Bagong panganak, bago kunin ni Lord. Number 2, total complete food. Lahat ng kailangan mo raw, vitamins, minerals, amino acid, nasa barley na. Sabi ko, and number 3, barley is a product that is here to stay. When I say here to stay, can be a product now and in the next 100 to 200 years. Kaya sabi ko, wow, kung wala pang champion sa barley, Sante, a Filipino company, can be the champion of this globally. So, pwede itong inumin ng bata? Well, of course, since yung product natin, hindi siyempre, based on FDA approval, we cannot recommend this to children. Nagkataon na may mga distributor tayo na even yung bagong panganak pinapainom nila. Ang effect, nakakatuwa, hindi rin nabibisita yung doktor. So, it's their story, it's not ours, pero that's according to study, from birth to old age. Ibang klase. Tsaka napakadaming benepisyo nito sa katawan. Napakarami. Exactly. And syempre, 'di ba? Alam ko na sikat ang Sante Barley sa Pilipinas. Talagang libo-libo yata ang mga taong na talagang grabe yung kanilang testimony about the product. In fact, may kaibigan ako na nagpapabili pa ng mga produkto ng Sante Barley sa Pilipinas at dinadala dito sa Amerika. Ano bang plano ng Sante Barley sa Amerika? Alam mo, even during pandemic, what we're doing is we're planning really to build the US market. Naghahanap lang ako ng tamang timing. Sino mag-expect na yung head ko ng international in the Philippines will migrate in the US? And since hindi ko mapakawalan kasi very valuable sa akin si Jenny. Sabi ko, Jenny, why not start the business in the US? Ikaw na yung mag-register ng kumpanya, ayusin mo lahat. Because I don't want to start in the US na hindi kompleto yung papeles natin. And lo and behold, 2 years after na set up ang company sa US, we're officially here. Wow! So, ibig sabihin, yung mga kababayan natin, hindi lang kababayan natin, pero yung mga kahit iba't ibang lahi, di ba? Pwede na silang mag-avail ng Sante Barley sa Amerika? Pwede na. In fact, marami siguro tayo mga customers sa US na hindi alam na your Sante Barley is already here. Yes. At syempre registered na. Pero hindi lang sa Amerika. Yes, alam mo, we're blessed and we're so proud na isang Filipino companies right now all over the globe. We're already open in 10 countries: Hong Kong, Macau, Singapore, Dubai, Qatar, Nigeria, Cyprus, Indonesia. Indonesia is growing, and of course the United States. Grabe, sobrang nakakataba ng puso kasi 'di ba ako every time na nakakarinig ako ng Filipino company, sinimula ng isang Pilipino,
talagang na nagpo-flourish hindi lamang sa isang bansa, kundi napakaraming bansa. Grabe, pride talaga. I mean, we're so proud of you for doing this. Naniniwala tayo na this is the right time for a Filipino company to rise and shine. Pang-global tayo. Oo. Saan naman available? Kasi baka yung manonood sa atin, uy, yan yung iniinom ko sa Pilipinas, yan yung lagi kong inaabangan. Saan naman nila ito Sa US, since alam namin na ang US is a country wherein everything is online, ano? So, our products are all over the US because meron tayong malaking fulfillment center dito. So, all they need to do is go to the website of Sante, mysante.com. Okay, then they can order their products there. Or sa website natin, they can inquire. Meron tayong customer service na pwede nilang i-chat mo, di ba? Pwede rin lang makita ang Sante Barley in Facebook. Just go to Sante USA. Isa sa gustong-gusto ko sa mga naririnig ko, no, sa mga taong talaga ba namang pinupush, no, at saka talaga naniniwala dito sa Sante Barley is that hindi lang sila natutulungan sa pangkalusugan, natutulungan pa sila sa kanilang pangkabuhayan. Can you share more about this? Alam mo, day one, naniniwala kami na if the product is good, the business will always follow. So, ang maganda sa Sante, one of our concept is the business of direct selling. So, dito, may mga tao na sumasali sa Sante because gusto nila maka-discount sa produkto. Because they love the product. Pero marami rin sa atin na ginagawa ang Sante as a business. So, sa US, nandito tayo ngayon. So, number one, we're not only building a community of customers, pero naghahanap din tayo ng mga, well, of course, Filipino na gustong gawin ng Sante as a business negosyo. Oo, saan naman sila pupunta kung gusto nilang magnegosyo at gusto nilang matulungan ng katawan nila at the same time ang kanilang kabuhayan? So, they can message us either sa website na binanggit ko kanina or sa Facebook, and someone from the US will call them to at least give them an idea kung ano ba yung negosyo ng Sante. Last na lang, pahapon lang. Bakit gusto mong palaganapin ito? Hindi lang sa isang bansa, mukhang you wanna conquer the world. Yes, alam mo, ang objective namin is a barley product in every home. Diba? Yun ang objective natin. Bakit gusto namin palaganapin sa buong mundo? Simple lang, naniniwala kami na yung produkto maraming matutulungan ng tao. Hindi lang Pilipino. Okay, kahit anong nationality matutulungan ng produkto. Number two, siguro pride and passion na natin to, na once and for all, merong isang Filipino brand that can conquer the whole world. Yung hindi lang ang market natin is Filipino, ang market natin is buong mundo. At balang araw, may Pilipino makakita niyan, they'll be proud na Filipino product yan. Nagsimula yan sa Pilipinas. Maraming salamat. Grabe. Sobrang proud kami sa iyo. Sa susunod marami pa tayong pag-uusapan kasi alam ko na gusto mo ring mag-educate ng maraming tao sa maraming bagay. Yeah, of course. Alam mo, passion na natin yung to inspire people and to help them live ng Pilipino may potential. Buhay mo pa lang from zero to hero, ibang klase niya. Thank you so much, Joey. Until next time. At syempre, mga kapamilya, sundan nyo lang yung mysante.com. Pwede kayo mag-register doon or for more information about Joey Marcelo and of course, the product of Sante Barley. Maraming salamat, Joey, for providing the world with great opportunity to live a healthy lifestyle and become business owners through Sante Barley. Hindi lang yan, mga kapamilya, passion din ni Joey Marcelo to inspire others. Kaya kapamilya, good news, may weekly nuggets of inspiration si Joey Marcelo at Sante Barley team sa tulong inspirasyon ng Tulong Ko Pasa Mo Global sa TFC The Filipino Channel. Kaya abangan ha, to be inspired and to keep you on fire. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan at mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para maiwasang makagawa ng maling desisyon. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Dick Garcia pumuli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po yung ating weekly mental exercise. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, lagi mo itong tandaan. The quality of your decision determines the quality of your life. Kapag maayos kang gumawa ng desisyon, malamang maayos din ang iyong buhay. Kung hindi maayos ang buhay mo, ay malamang hindi ka maayos gumawa ng desisyon. So, ibig sabihin po, hindi po namin alam ang buhay nyo ngayon. Kung maganda yung buhay nyo, malamang
medyo maayos kayong gumawa ng desisyon. Kung medyo hindi maganda, malamang may problema kayo sa paggawa ng desisyon. Kung talagang maganda ang buhay nyo ngayon, malamang maganda kayong gumawa ng desisyon. Kaya Yes. napaka-importante po. Ngayon po, kung tingin nyo may konting problema sa paggawa ng desisyon, makinig kayong mabuti dahil tuturuan po namin kayo ng mga technique na pwede nyong gamitin para makagawa ng magandang desisyon sa buhay. At ang good news, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin para maiwasang makagawa ng maling desisyon. Sa ating episode na Decide Now, Act Later. So yan ha, eto po, number 1, learn the reasons why we make wrong Yan. decisions. So napaka-importante po, para daw po makagawa tayo ng magandang desisyon, alamin muna natin bakit tayo nakakagawa ng maling desisyon. Siguro tanong yun, Oo. bakit? Kasi pag nalaman niyo yung mga dahilan ba't ka nakakagawa ng maling desisyon, madali nyo na pong maitama ang desisyon mo kasi Oo. ito yung mali. Iwasan mo lang itong mga mali. At dahil naiwasan mo yung mali, malamang malaki ang posibilidad makagawa ka ng tamang desisyon. At ganda po nito pag naunawaan nyo, promise, instantly, marami kayong maling desisyon ng mga babaw sa buhay. At saka maiiwasan mo talaga, di ba? Reason number 1. Okay, Ito yan, so ha? basically, pinag-usapan po natin last week, review lang po Oo. tayo ng konti. Pinag-usapan na po natin last week yung maling dahilan o maling rason bakit nakagawa tayo ng maling desisyon. At since ang step number 1 natin, alamin, sana napanood nyo yung last week. Siguro sabihin nyo habang nakikinig, Sir, so hindi namin napanood. Ay, good news. I-reviewin lang po namin ng madali. Yes. Para kung hindi nyo napanood last week, papaalam po namin uli sa inyo, ano ba yung dahilan bakit nakakagawa tayo ng maling desisyon. Oh, ito Isa yung na rin. unang dahilan, di ba? Nagdesisyon dahil sa spekulasyon. Ayan. Ito po yung nagdesisyon bali sa parang ganito baka ganito. Yes. Siguro ganito. Yung bang, kaya gumagawa ka ng desisyon base sa haka-haka, sabi-sabi, at pakiramdam, o yung mga nadinig mo saan-saan. Kasi, Delikado yun. yung speculation kasi kapamilya, the forming of a theory or conjecture without firm evidence. Ayan. Wala kang ebidensya pero pakiramdam mo lang, No, di ba? May merong Oo. ebidensya pero hindi compelling. Ibig sabihin, hindi Hindi, po yung beyond reasonable doubt. Tara, Yes. mukhang ito kasi ginawa niya to Parang ganito Para, siguro, ganun po. Pag Parang nandun ka, kumbaga nagalit ka na pumasok yung yung lalaki sa loob ng restroom, nandun ka sa loob. Yung pala, ikaw yung mali. Oo, para, Diba? kaya napaka-importante, imbestigahan nyo muna yung Yes. sitwasyon. Don't base your decision from speculation. Base it from information na totoo. Yun po napaka-importante. Yes, you speculate when you say words like siguro, baka, malamang, yan, Palagay, speculation Yun, yan. kaya ingat po kayo doon. Oo, because wrong information will lead to wrong conclusion. At And wrong conclusion will lead to wrong decision. Correct. Nanggagaling po yung wrong decision nyo sa maling impormasyon. Kaya pag mali impormasyon o spekulasyon, malamang mali ang decision. Kaya napaka-importante, itama ang mga impormasyon para tumama ang desisyon. Malinaw? Okay, number 2, nagdesisyon dahil sa emosyon or Yan. decision based on emotions. Marami pong ganyan. Ba't mo ginawa yan? Pakiramdam ko yun nasaktan ako nagalit. Ayan. Gano'n po karami sa atin yung nakakagawa ng desisyon dahil sa silak po ng damdamin. Kaya ingat sa pagdedesisyon base sa emosyon, because feelings are deceitful. Yung gusto mo ngayon, baka hindi mo na gusto bukas. Yung ayaw mo ngayon, baka ayaw mo na. Baka hindi mo na ayaw bukas. Okay, yun po, kaya mo ingat po, huwag pong magdidesisyon base lang sa emosyon dahil delikado po yun. Dahil pwede po makagawa kayo ng desisyon na hindi tama at it will affect your life. Sabi nga ng Jeremiah 17:9, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Yun po ang problema, kaya ingat po na pagbasihan ng desisyon ang puso. Kaya nga, don't make a permanent decision based on temporary emotion. Kaya nga po may nagsabi, kaya nga daw po ginawa ng Diyos ng utak ay mas mataas sa puso. Para ang utak daw po ay nangingibabaw sa ating nararamdaman dahil po ang ating nararamdaman ay kumisan manloloko. Yes. Number 3, nagdesisyon dahil sa Ayan, relasyon problema po ito. or decision based on relationship. Kadalasan kapag karelasyon na natin ang pinag-uusapan, nawawalan tayo ng tamang disposisyon. Yan kasi pag anak natin, nanay natin, Oo. kapatid, parang yung logic natin nawawala. Hindi na tayo mapag-isip mabuti sa nakakagawa tayo ng desisyon na hindi ganong tama kasi ano ko yan Relasyon nanay ko yan. So ingat po Oo. kayo daw. Siguro tanong niyo, sir, na gagawin ko? Pag ganito po,
maganda humingi po kayo ng kumonsulta po kayo sa ibang tao, baka sila may objective na pananaw sa problema, so mabibigyan kayo ng mas magandang impormasyon, papagawa kayo ng magandang desisyon. Kaya pala karamihan ng doktor hindi nag-oopera kapag anak, di ba? O Kasi asawa. nga po, apektado po yung disposition natin. Number 4, hindi nakakapag-desisyon Oh. or indecision. Yan, ang problema naman po kung minsan, kaya ka na mamali kasi ang tagal mong gumawa ng desisyon. Yes. Tapos na yung deadline, hindi ka pa nakakagawa. So, sabit ka na kagad doon. Oo. So, ingat po doon sa indecision. Indecision is a state of being unable to make a decision or having a lot of difficulty in deciding something. Tandaan niyo po, indecision is the enemy of progress. Not saying yes to one opportunity is saying no to them all. Problema Oo yan. nga naman. Kasi indecision leads to inaction. In the end, we need to recognize that indecision is a decision. Yung po, tandaan niyo po, hindi ka nag-decide, dinesisyonan mo, hindi ka mag-decide. At hindi ka Yes. nag-decide, hindi mo na dapat makuha. Number 5, Number 5, nag-aapura Ayan. mag-desisyon or in a hurry yung to make kanina, a decision. late mag-desisyon. Oo. Ito, ang bilis mag-desisyon, problema rin po yan. Oo. Malamang alam na natin ng kasabihang haste makes waste. Totoo, pa nag-aapura ka, problema yan. Oo, may Tagalog version Mhm. yan na ang tumatakbo ng matulin kung matinik ay Yan. malalim. So, alam niyo na yan. So, kung hindi naman po kailangan mag-apura sa desisyon, huwag po, take time to make a decision. Oo, sabi nga ng isang quote, life is not an emergency, so take time to think, take time to ask, take time to pray, so that your decision will not go astray. Nga, maraming maling desisyon dahil sa nag-aapura, problema yan. Number 6, pagod na Ayan. magdesisyon or tired in making decision. Ang tawag po namin dyan ay decision fatigue. Kaya po suggestion namin, pag pagod kayo, huwag mag-desisyon, magpahinga. Ipagpaliban yung desisyon. Oo, Kasi correct. normally, mamamali ka ng desisyon pag pagod kayo. Kaya ang payo namin, do most of your decision in the morning, yung hindi ka papagod o wala ka pang decision fatigue. Okay. Number 7, desisyon na walang bendisyon. Ano Decision without blessing from God or blessing from your parents. Ibig sabihin po, sana po, bago tayo magdidesisyon, manalangin muna tayo, humingi tayo ng blessing sa magulang natin. Kasi po, meron po silang alam na hindi natin alam. Lalo na po ang Diyos. Alam po ng Diyos lahat ng bagay, kaya po sa Diyos namin, manalangin muna kayo, lalo na kung malaki desisyon na gagawin nyo, hingin nyo ang direksyon ng Diyos. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Yan po, Diyos po nagsabi. At number 8, Kulang sa sistema sa paggawa Ayan. ng desisyon. isa sa mga dahilan, mali, hindi po tayo nakagawa ng tamang desisyon, wala po tayong tamang sistema. The good news is, may tamang sistema po na pwede nyo alamin para makagawa tayo ng tamang desisyon. Good news! Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa tulong real estate mula kay Rod Suerte Felipe. Magandang lalaki, magandang babae sa inyo, Vic and Avelin. Nandito na naman po tayo sa Usapang Real Estate. Gusto mo ba ng extra income sa iyong property? Ano ba ang sikat na pinag-uusapan natin na tinatawag na ADU? ADU stands for Accessory Dwelling Unit. Applicable ito sa single family home, duplex, triplex, or even multifamily basta meron kayong espasyo. Hindi ito pwede sa condominium or townhouses, especially kung nagre-rent lang kayo. An ADU is a secondary housing unit. May separate na living space ito na pwede mong tirahan. Additional space para sa pamilya mo o para paupahan para magbigay sa iyo ng extra income. May sarili itong kitchen, bathroom, dining room, living space, and entrance. Pwede rin itong detached or attached sa existing property mo. At eto pa, alam mo ba na ang ADU ay pwede mo na rin ibenta separately from your existing home? Kaya kung may property ka at gusto mo maglagay ng ADU at naghahanap ka ng property na pwede mong lagyan ng ADU or existing ADU, tumawag ka lang sa 310-689-9781 or 747-214-7474. Or pwede rin kayo mag-email sa mydreamhouse777@gmail.com. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na Usapang Real Estate. Maraming salamat, Rod, sa iyong tip para sa tulong real estate. Until next time, Magbabalik pa po ang tulong ko para sa Global. huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po balik. At Amelie Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para maiwasang makagawa ng maling desisyon. Sa ating episode na Decide now, act later. O, review lang tayo ha. Step number 1, learn the reasons why we make wrong decisions. Kapag alam nyo na ang dahilan sa paggawa ng maling desisyon, madali nyo na po itong maiiwasan dahil iiwasan nyo yung mali, malamang tumama na po kayo. Number 2, learn to pre-decide. Ayan, ang dami po technique sa paggawa ng decision, but today po, tandaan nyo po itong salitang to. Isang technique na napakaganda para makagawa kayo ng tamang decision is learn to pre-decide. Ano yung ibig sabihin ng pre-decide? Decide is gumawa ka ng desisyon. Ito po ito, pre-decide. Ibig sabihin, hindi pa nangyayaring magdidesisyon ka, you make a decision already. Pag ginawa mo yun, malamang marami kang decision patama. Ano yun? Pakipaliwanag, at mamabilis. pre-deciding kasi is deciding before you take action. Ibig sabihin, Diba? ang action mo bukas. Yes. Ngayon pa lang, dinesisyonan mo na. O ang action mo, next month. Ngayon pa lang, dinesisyonan mo na. So, ibig sabihin, pagdating ng panahon yun, at dumating yun, hindi ka na mag-iisip. Parang Bakit? ano yan, sir, Nadesisyonan mo na eh. parang fire drill yan or earthquake drill, di ba? Nagdesisyon ka na kung ano ang gagawin mo kung sakaling magkakaroon ng fire O o earthquake. ang earthquake, di ba? Sa ganitong paraan, malamang magiging tama ang iyong desisyon. If you learn to pre-decide, maiiwasan nating makagawa ng maling desisyon. Yun po, sabi nga, tapos sa mga Abilin, kay marami pong namamatay sa earthquake or sa fire. Dahil Sunog, oo. ang tagal mag-desisyon, ito na desisyon, ano gagawin ko? Doon namatay. Ang tagal mag-desisyon. Indecisive siya sa paggawa ng desisyon. So, para saan ang pre-decide? Ito po. Ang pre-decide is fire drill. Tuturo na sa'yo. Pag nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng earthquake, tagay, number 1, number 2, number 3. Tandaan mo yan, number 1, number 2, number 3. Pak! Biglang nagkasunog. Alam niya na gagawin. Desisyonan niya na kung ano gagawin. So, malaki posibilidad hindi siya mamatay. The same is true with us. May mga sitwasyon sa buhay natin na mangyayari pa sa mga susunod na araw na pwede na nating desisyonan ngayon. Para pagdating ng araw na yun, hindi ka na mag-iisip. Eto na desisyon ko. Tapos. Yes. Ah. Parang ano yan eh, parang sa buhay dapat meron tayong financial drill. Yan. Hindi pa nangyayari na mababaong ka sa utang. Dinesisyonan mo na. Ito gawin ko. Nakapag-decide ka na, di ba? Relational drill, professional drill, at marami pang iba. Kumbaga, naisip mo na, financial. Di ako mga Oo. utang. Di ako Oo. bibili nito. Ngayon pa lang, Correct, dinesisyonan mo na. kayo pa lang. Oo. Di ako bibili ng mamahaling cellphone. So, dinesisyonan. Pag nakakita ka ng mamahaling cellphone, sorry, dinesisyonan na kita. Hindi kita bibilin. Oo. So, wala nang temptation, wala nang impulse, na desisyonan mo na yung, inaiwasan mo na yung reason na decision by emotion. Yes. Hindi ka na magiging emotional o impulse. Bakit? Tapos na desisyon ko Sa yan. relational drill naman, Ganon din. pag nagkamali, na-desisyonan mo na patatawarin mo siya. Sabi, pasok mo sa asawa mo, Ah, ani, ano mga mali pagkakasalang gagawin na patatawarin kita. So, hindi pa nangyayari. Pagdating ng panahon magkamali, you know what to do. yes. Nagdesisyonan mo na kasi ngayon yung gagawin mo pang nangyari yun. So, mag-iisip ka ba? Hindi na. Honey, I forgive you. Oh, So, ganda po, di ba? Sa professional drill naman, Sinigawan ka na, boss mo. sinigaw ka. Dapat na-desisyonan mo na anong magiging reaction mo Ngayon doon. pala, Oo. dinidesisyon ako pag sinigawan ako ng boss ko, Training to. hindi ako sisigaw. Oo, test ito. Yan. Oo. So, basta ito, may mga bagay po sa buhay natin na kaya nyo ng desisyonan ngayon. Para pagdating ng panahon yun, hindi ka na ma-pressure, hindi ka ma-stress, hindi ka mag-panic. Bakit? I made the decision on that before. Correct. Kaya ito maganda. Pag nag-aapura ka, malaki posibilidad na mamali kang desisyon. Ito hindi. Ang tagal mong pinag-isipan itong pre-decision na to. Naaral mo na lahat, kaya malamang tama. Yung po sinasabi namin. Tandaan niyo po right now. Learn to pre-decide. Promise. And Gaganda to po help you practice pre-decision, you need to have pre-decision commitments. Oo. Meron ka dapat didesisyon na, i-commit mo sarili mo na pag nangyari yung bagay na yon, ito gagawin mo. Yes. Sample, Your pre-decision commitment can be when you faced with a situation, blank. Oo, blank. So, halimbawa, I have pre-decided to blank. Yan. So, ibig sabihin, Yan. ang iyong commitment ganito, pag dumaan ako sa ganitong problema, dinesisyonan ko na ngayon na ito ang aking gagawin. Ibig sabihin po, Halimbawa, may mga problemang darating, hindi pa dumarating, may desisyon na pa. Example, oo. Halimbawa, para maiwasan ang decision dahil sa spekulasyon, to avoid making decision based on speculation, your pre-decision commitment can be before I make a decision,
I have pre-decided not to speculate but investigate. Yan, ganda mo ha? So, ibig sabihin, para Oo. daw maiwasan ng speculation, every time may balitang dumating sa akin, ano man yan, I will not speculate, but I will investigate Yes. first. Ibig sabihin po, alam mo, kuya, ate, ganito. Ha? Nakita So, ko yung ganon! asawa mo. So, ang mangyayari ko, siguro ganito yan. Wag po. Kasi pag siniguro mo, malaki posibilidad mali. So, ano, don't speculate. Stop siguro. Ano ba nangyari? Sino ba nakakita? Sino pa kasama mo? Kausapin mo rin yung ibang nakakita. Ano ba nangyari? So, pag nakuha mo na lahat impormasyon, hindi ka na nag-speculate. Because you're now dealing with facts. And the moment you're dealing with facts, malaki posibilidad, tama decision mo. Kumbaga, don't believe everything you hear. There are always three sides to the story. Yeah. Yours, theirs, at saka yung truth. Yan. So, palagi daw pong meron. Pero alam niyo po, sa akin, hindi po three sides in every story. Ano? Meron po akong version yan. Ano? There are always many sides to a story. Sir, many. Yours. Oh. Theirs. Oh. Ilan si theirs? Marami. Siya. Oo So, dami na. nga. Tapos, Oo. and the truth, sa totoo lang po, bawat sitwasyon, ang daming kwento. Kaya mag-isip ka mabuti, alin din natin paniniwalaan mo. Kasi po, pag namali ka ng pakikinig, mamamali ka rin ng desisyon. Correct. And the more information you have, the easier your decision will be. Yan. Napaka-importante po. Pag marami kang impormasyon, at maraming pareho, hindi po conflicting, pare-pareho po sinasabi, ganun po ba? Ito gagawin natin. Pero pag konti impormasyon mo, parang lito ka, ano gagawin ko? Hindi ko pa alam lahat ng sitwasyon. Kaya napaka-importante, investigate. Yes. And the less information you have, the harder the decision will be. Para may iwasan po ang desisyon dahil sa emosyon. Ito naman ang gagawin mo. Oo, I have pre-decided to be rational and not emotional. Hindi pa nangyayari. Alam mo na yung rational hindi pa nangyayari. decision Ibig sabihin making. po, hindi ako maging emotional, maging rational. Ano may rational? Ibig sabihin, mag-iisip ka, hindi mo pababayaang dali ng kilos mo ng emosyon, kung hindi dali ng kilos mo ng iyong pag-iisip. Yung ibig sabihin na. Objectivity, logic, instead of subjectivity and intuition to achieve a goal. So, ibig sabihin, Ah, bawal mag-emo. Okay? oo. Pero yung pre-decision mo, parang when faced with an angry Ayan. person, Emo na yan. Emo. I Galit. have decided to be calm and speak in a soft voice. Ayan po, ako, matagal ko na po na desisyonan niya. Pag nakaharap ako ng mainit yung Galit. galit, Oo. tahimik lang po, makikinig lang. Mamaya mapansin niyo po, tahimik na rin siya. Para maiwasan naman ang impulse ng online shopping, Ayan. your pre-decision commitment can be, I have pre-decided to remove all online apps on my cellphone. Kaya ka natetempt, bumili kasi Oo. ni app, tanggalin mo yung app, wala. Ang tawag doon, you pre-decided, hindi ka pa natetempt, tinanggal mo na, di walang temptation. Yes. O para maiwasan ang impulse buying, your pre-decision commitment can be, I have decided to ask permission from my spouse. Before buying. Ibig sabihin, kumisa Oo. na-impulse tayo mababae, kumisa. So, ang pre-decision mo, bago ako bumili, honey, may bibili na ko nito, okay ba? So, ibig sabihin, meron kang taong kukontrol sa emosyon mo. So, Yes. dinaiwasan ng impulse buying. Or parang to reduce sexual temptations, your pre-decision commitment can be, I have pre-decided to wear my wedding ring. Yan. At Kumisa all po, times. kaya po tayo nalulo. Kung alam mo nang kasal ka, tinatanggal mo yung wedding ring, may problema yan. O, eto naman, para maiwasan mo naman yung Ikaw magalit. outburst. Oo, ikaw diba? magalit. I have pre-decided to always give the benefit of the Basta, doubt. may nakita, maligid na. Oo. Baka naman may dahilan siya. Oh, Bakit? kinat ka sa Ay, highway. baka naman na Oo. number 2 na Oo. takunahin. Kaya sige po, pag binigyan nyo ng benefit of the doubt, mga iwasan yung magalit. Ang Yan po yung mga ganda, pre-deciding. no? Ang ganda ng pre-deciding. Oh. At talagang bago pa lang mangyari, napagdesisyonan mo na. Kaya pagdating ng panahon Oo. yan, tama Mas ang maganda. desisyon mo. Mamaya, itutuloy Yan. pa po natin ang ating kwentuhan. Kung ano-ano ang dapat gawin para maiwasang makagawa ng maling desisyon. At bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa outstanding living benefit specialist na si Gina Criste. Gina! Hi Sir Vic! Hi Ma'am Avelin! Andito na naman ako para sa usapang life insurance. Today, pag-uusapan naman natin ay life insurance for your child. Ang tanong, kailangan ba talaga ng mga anak natin ng life insurance? Life insurance may help those hopes and dreams come true through every stages of their lives. Here are the benefits of life insurance for your child. Simple and fast to issue.
less expensive, lacks in insurability while they're still healthy, has the potential to build cash value, and you can use the funds for anything. Your child's policy could be used to help pay education costs. No student loans to worry. When they get married, the cash value can help them pay for their wedding. And it can also provide a down payment on their first home. O di ba ang ganda? And eto pa, meron din silang living benefits in case of qualifying illness. Di ba wala namang parents na gugustuhin magkasakit ang anak? However, mas mainam po na prepared tayo for anything that can happen. We cannot discriminate sickness. Anyone can get sick, di po ba? We love our children so much and we would like them to have a better future. So it's time to think smart for our kids. Start early at birth if possible. 14 days pa lang pwede lang i-apply. Let me help you know more about your options. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda dito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Christie ng Usapang Life Insurance. Text or call me at 323-244-9784 and 747-214-7474. Until next time mga kapamilya. Maraming salamat, Gina. Until next time para sa iba pang usapang life insurance. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Tigger siya pumuli. At Amelie Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para maiwasan makagawa ng maling desisyon. Sa ating episode na Decide now, act later. Review tayo ha. Step number 1, learn the reasons why we make wrong decisions. Alamin yung mga dahilan ba't nakagawa ng maling desisyon. Number 2 tayo. Learn to pre-decide. Yan, ganda ng Kasi pre-decide. pre-deciding is deciding before you take action. So, hindi pa nangyayari, nagdidesisyon ka na. If you will learn to pre-decide, maraming maling desisyon ang maiiwasan. Bakit? Ngayon, kalmado ka, hindi ka galit, nagdidesisyon ka na. Para pag dumating yung panahon yun, panik ka, pero napag-desisyon ka na, tama ang desisyon mo. Para maiwasan ang decision dahil sa speculation, your pre-decision commitment can be before I make decision, I have pre-decided not to speculate but investigate. Yeah. Number 2, para maiwasan ang desisyon dahil sa emosyon. Before I make a decision, I have pre-decided to be rational and not emotional. Yes. At para maiwasan ang decision dahil sa relasyon, your pre-decision commitment can be when I'm faced with a rational decision, I have pre-decided to ask for counsel. Yan. So kung meron pong relational decision na gagawin yung decision patungkol sa relasyon, ito gagawin mo. Kung minsan parang feeling mo clouded ang isip mo, humingi ka ng counsel sa ibang tao para mabigyan ka ng objective na pananaw sa problema, so malaki po ang posibilidad tumama ang iyong desisyon. Para maiwasan ang hindi makapag-desisyon or indecision, your pre-decision commitment can be when I'm faced with decision deadline, I have pre-decided to overpromise and underdeliver. Yeah, siguro, ano yung overpromise, underdeliver? So ito po, kung minsan po may deadline tayo, oy, kailangan mag-desisyon sa Monday, kailangan mag-desisyon sa next week. So ito gagawin mo, under-promise, over-deliver. Ginagamit po to sa mga marketing company, delivery company. Ano ibig sabihin? Ay, di-deliver namin yan sa Biyernes. Yun po yung deadline. Ang under-promise, over-deliver is this. Sa iyo, ang deadline mo hindi Friday. Ang deadline mo, Thursday. So, pipilitin mo from your side na ma-deliver ng Thursday. So, ibig sabihin po na under-promise ka, over-deliver ka. Friday mo pinangako, pero dumating Thursday. Di ba ganun din po sa ating buhay? Pag may deadline tayong desisyonan, Friday, i-deadline mo sa sarili mo, Thursday ako gagawa ng desisyon para hindi ka magkaroon ng indecision. Yes, para maiwasan ang mag-aapurang magdesisyon. Ito na, your pre-decision commitment can be when I'm faced with the pressure
to make a decision, I have pre-decided that life is not an emergency. Yes. So take time to think, take time to ask, take time to pray. Yan. Kung minsan po, nag-a-approve tayo may decision sa mga pagkakataong may binebenta sa'yo. At sasabihin, deadline na ngayon. Last day na. Last day na. Bukas, tataas na. Huwag po ipapadala sa lahat yun. Can you imagine? Halos lahat po, araw-araw kinabukasan yung deadline. Promise, subukan nyo, bukas, malaki posibilidad, hindi pa deadline. Ang problema po, pine-pressure tayo desisyon, kumisa dahil sa pressure, napapadala tayo, nag-aapura tayong magdesisyon. Ang resulta, mali. Hindi po. Lagyan nyo po sa isip, ang pre-decision nyo, life is not an emergency. Hindi po So take time to pray. Take time. Take time to think. Diba? Para maiwasan ang decision fatigue, your pre-decision commitment can be, when I'm tired and asked to make a decision, I have pre-decided to rest first before I decide. Yan. So po isang bagay na kailangan niyo pong intindihan para hindi po kayo magkaroon ng decision fatigue. At normally po, pag may decision fatigue, makakagawa kayo ng malamang maling desisyon. So, suggestion po namin ito, pag meron kang dapat desisyonan at medyo pagod ka, pakitanungin kausap mo, pwede ba natin ipagpaliban yan? Kasi hindi mo po lahat emergency. Kung pwede ipagpaliban, bukas na lang. Bakit? You need time to rest. So, hindi po lahat ng bagay dapat desisyonan ngayon. Lalo na po, hanggat maaari, okay po kung gagawa ng desisyon pagkatapos yung pong magtrabaho. Buong araw na po kayo nagtrabaho, pagod na kayo physically, emotionally, mentally. Baka mali desisyon na gagawin nyo. So, pag pagod, pag gumawa ng desisyon, magpahinga muna. At pagtingin mo, hindi mo naman kailangan kinabukasan. Kasi minsan, apurahan na may desisyon. Okay, pahinga na ako ng 1 oras, sleep lang ako, power nap. After that, na ayos-ayos na isip nyo, pwede na. Pag ganun po ginawa nyo, malaki posibilidad na tumama ang yung desisyon. Yes. Okay, para maiwasan ang desisyon na walang bendisyon, your pre-decision commitment can be, when making a big decision, I have pre-decided to ask God for His will. Yan po, napaka-importante po. Lalo po yung malalaking desisyon. You need to pre-decide na. Ngayon pa lang, na bawat malalaking desisyon, sisiguraduhin kong bago ako gumawa ng desisyon, magpe-pray ako. Hindi ko pababayaang gumawa ako ng desisyon na walang gabay, walang pagkagabay po ng Diyos sa buhay ko. Dahil for example, resign ba ako? Mag-asawa na ba ako? For example, papasok ba ako ng bagong trabaho o lilipat ba ng bahay, bibili ba? Malalaki po yan. So wag niyo pong kakalimutang manalangin. Dahil promise po ng Diyos, gagabayan niya tayo, bibigyan niya tayo ng bendisyon sa desisyon na gagawin natin. At pag may bendisyon ng Diyos, malamang maganda. Hindi ka tatalon kaagad dun sa desisyon. Kumbaga, you have pre-decided that you will pray before you make a decision. Ayan, para naman maiwasan ang desisyon na walang sistema. Yung bara-bara ba, Yan. decide lang ng decide. Yes, Ito dapat niyang gawin. your pre-decision commitment can be, when making a big decision, I have pre-decided to pre-decide. Ayan, so napaka-importante Diba? po. Isang sistema pa lang. Marami po sistema sa paggawa ng desisyon. Ito lang po, we focus today. You need to learn to pre-decide. Kasi po, karamihan ng ating desisyon ginagawa ngayon. Kung dinesisyonan na po natin to many days ago, many weeks ago, ang dali po ng desisyon eh. For example, maglalagay ka ba sa pulis? Kung dinesisyonan mo na hindi ako maglalagay, gagawin ko yung tama. Pag nakaharap mo po yung pulis, hindi ka maglalagay. Alam mo na. Oo. Unlike yun, bigay ba ako? Hindi ako magbibigay. Doon ka pala kasi magdidesisyon. Correct. Normally, Oo. dahil sa pressure, sa tension, maglalagay ka. Alam mo namang mali, ginawa mo pa. So, marami po sa ating decision ngayon, kung pre-decide natin many days ago, ang dali po ng decision Oo. today. Halimbawa, nakatanggap ka ng sukle, sobra. Nakapag-decide ka na before na pag nangyari yun, isusoli mo. Pag hindi mo ginawa yun, Oo. ngayon palang pag-iisip, sayang din, sayang din. Malamang mamali ka. Yes. Meaning, lahat ng pwedeng i-pre-decide, gawin mo para mas malaki ang posibilidad na tama ang desisyon dahil matagal mo itong napag-isipan. Pero kung hindi ka nag-pre-decide, ngayon wala pag-iisipan, malaki po posibilidad na magkamali ka. Kaya po, ang suggestion namin, learn to pre-decide. Sana mula sa araw na to, you will pre-decide. You decide now and act
later. Sana marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin sa araw na ito. Next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal nyo sa buhay. Okay, nalangin po tayo. Abang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin ng technique na pre-decide. Dalangin ko lang po sa lahat na nakikinig at nanood ng programa ito na sana matuto sila mag-pre-decide. Ngayon pa lang, desisyonan na nila yung mga dapat nilang desisyon na gagawa sila ng tama, magiging honest sila, susunod sila sa kanilang magulang, mananalangin sila. Maraming pang iba. At sigurado ko po, kung ang desisyon gagawin nila in the future ay magiging. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang iyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Dick Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.